So today, i-share ko sa inyo the things that I enjoy as a homeschooling mother for almost 6 years. Now, I've been a homeschooling mom for almost 6 years kasi 9 years na yung panganay ko and then we started homeschooling like 3 years old pa siya. And again, for those of you na hindi alam or walang idea kung saan ako nagsimula into my homeschooling journey, ito po ay nag-start during pandemic. Kasi meron akong preschool na kailangan ko i-enroll pero unfortunately, sarado lahat ng school and the only way na ma-learn or ma-educate ko ang aking anak through the system at papasok ko siya sa system ng DepEd is through homeschool. And here are the things that I really enjoy. First is that I'm learning. Hindi naman sa wala akong alam, pero yung typical na you know the root, you know the basic. Like for example, simple lang to, nakakatawa. Pero dati, hindi ko alam yung concept ng multiplication nung bata pa ako. Nung kasi edad pa ako ng mga anak ko, hindi ko alam kasi yung generation ko, pinapa-memorize lang sa atin, di ba? Sa mga 1990s children dyan, nakagaya ko, pinapa-memorize lang sa atin yung multiplication, pinapa-memorize lang sa atin yung, kahit yung pagbabasa, ultimo pagbabasa, pinapa-memorize lang sa atin. Hindi yun nila ina-explain na yung letter is merong mga sound at kailangan mo i-blend together. Walang ganun sa akin. Ewan ko kung sa akin lang or sa educational or sa school ko lang yun, pero wala akong natandaan. So, hindi ko maintindihan yung relationship between ng ginagawa ko. Kasi, yun nga, more on memorization lang tayo nung generation na iyon. Now, in homeschooling, I learn a lot of things. I learn it by heart kasi alam ko yung process, alam ko yung reason, alam ko yung relationship ng mga bagay-bagay, kaya mas na-enjoy ko siya. So, I'm learning also. Next is that yung safety. So, alam naman natin yung current situation ng mga youth violence. So, unfortunately, ang sakit nun panoorin. Isipin mo, ikaw yung parent ng bata na biktima. Di ba ang sakit? So, I'm really, really like so sad sa ngayon na generation. Hindi ko naman nilalahat ha, pero usually kasi iba yung generation ngayon and iba rin yung generation dati. Sabi ko dati, pwede lang yung anak ko sa public school kasi laking public ako. But now, seeing their generation, especially sa mga youth, nako, ay parang hindi na ako nagko-consider ng na-send sila sa regular school. So yeah, that's the second one, safety. Nakikita ko sila sa loob ng bahay, nakikita ko silang safety, and nakikita ko sila all the time. So nababantayan ko sila. Next is that influence. Kasi madalas kami lang yung nakikita nila, kami lang yung pinaka-close sa kanila. Nakokontrol rin namin yung environment, nakokontrol namin yung exposure. So alam namin kung itong bata na ito is medyo bully yung attitude, dinidistance namin yung mga anak namin sa kanila, and then nafi-filter namin yung mga nakakausap nila. So hindi naman sa pinuput namin sila into a bubble situation na hindi sila mag-matured, pero magmamature din sila at darating ang panahon na lalabas sila sa mundo ng sila-sila lang. Pero yung panahon na yon is matured na sila and na-train na namin sila. Now, the scary part kung ma-expose sila sa mga bad influence na at very very young age, hindi namin mafi-filter yon. And then kung ma-expose sila, hindi sila enough or wala silang enough capability na parang maintindihan or maka-cope up or maka-recover sa mga abuse and bullying, lalo na't bata pa sila. So, yun yung pinaka-best or one of the best part is that nakokontrol namin yung mga influence nila. Now, the tricky part is that since kami yung most of the time, yung influencer sa kanilang buhay, so, ayun yung pinaka-challenging part sa amin as an influencer na dapat we are an influencer of goodness, yung sa salita, kilos at gawa. And also, I'm not gonna lie, there are some people, especially yung mga member ng family namin or family member namin na talagang ginajudge kami na para bang mga criminal kami na tao kasi hindi namin sinasend yung mga anak namin sa real school. So, yes, at in the beginning, parang defensive pa ako. Pero ngayon, hindi na ako nagde-defend. So, hindi na talaga ako parang hindi na ako tumutumpang. What is tumutumpang in Tagalog? Parang hindi na ako nakikipagdebate sa kanila about that, about the theory of Charlotte Mason and everything. Ano ka na lang, para ko na lang binabrush up. So, ito na lang ginagawa ko. Dinadala ko na lang yung mga anak ko, pinapakiusap o pinapausap ko sa kanila, spend time ko together sa kanila and let my children speak for me. Well, hindi naman sa nagmamayabang ako ha, pero makikita mo kasi sa bunga yung puno. So makikita mo yung ebidensya sa mga anak ko kung
ano yung homeschooling environment namin, ano yung ginagawa namin sa homeschool. Makikita nyo sa mga anak ko. Hindi naman sa pagmamayabang ha, pero ayun lang talaga yung parang proof ko na nasa tamang direksyon ako. So hindi na ako nakikipagdebate, wala na akong ganun na idea or wala na akong ganun ginagawa usually. Hindi na ako nakikipag-argue. Next is the freedom of the schedule. Pwede kami makaalis anytime, makapunta sa lugar, makapag-vacation, travel, anytime, anywhere. Wala kaming kailangang gawin na excuse letter at wala kaming kinatatakutan na ma-miss the lesson kasi nga naka-homeschool nga kami. So it was like a very, very, very big blessing sa amin. And finally, the slow morning. I really, really love our slow morning. Walang typical na, hoy, dalian mo, bilisan mo kumain, malilate ka na, sana yung medyas mo, ganyan, ganito. Wala kaming ganon. Kasi nga, we can wake up whatever time you want and walang nagmamadali. So, yes. Okay, I'm not claiming that I am the best educator in the world, but I am the mother. I am their mother who wants the best for my children. And blessing lang because I can give that best for them sa aming education, sa kanilang education. So, yes, those are the things that I really enjoy so far as a homeschool mama. And by the way, if you like this kind of content, please subscribe naman kayo para ma-update kayo pag meron tayong bagong pag-uusapan or share nyo sa iba, baka isa ito sa mga kailangan nilang marinig today. This is again, Nanay Donna. See you next time. Bye!